Magdi-deny ka pa ba na mayroon kayong relasyon? Pilyang tanong ni Sapphire kay Jade. Nang lapitan siya sa deck, pagkaalis ni Michael upang kumuha ng maiinom. Gumagabi na at malamig na ang simoy ng hangin. Kailangan nila ng pampainit para hindi sila ginawin. Hindi ko ikinakaila na attracted ako sa kanya. Bagay kayo ha? Gwapo siya samantalang maganda ka naman. You'll make a lovely pair. Nginitaan lamang niya ito na makahulugan. Ang totoo ay may plano na siya pero wala siyang balak na sabihin iyon sa kaibigan. Si Aliana lang ang nakakaalam ng mga balak niya sa krus na iyon. Bumalik si Michael kasama si Tommy. May dalang isang bote ng alak ang mga ito. Sina Jelly at Augie? Tanong ni Jade. Kanina pa niya hindi nakikita ang dalawa. Narito kami, sagot ni Jelly. Kasunod dito ang nobyo habang paakyat sa deck. Pumwesto sa kanyang tabi si Michael. Huwag ka masyadong iinom. Nakakalasing iyan. Paalaala nito. Don't worry Michael. Hindi ako lasengga. Aniya. Habang sinasalina ni Tommy ng alak ang kanyang baso. Nagpapaalaala lang. Tinignan niya ito. I know. I appreciate your concern. You're welcome. Inubos lamang nila ang laman ng bote at pagkatapos ay nagpahinga na sila. Lumalalim na ang gabi at malamig na ng husto ang simoy ng hangin. Magkasama sa isang cabin, sina Jade at Jelly, samantalang sina Augie at Michael ay sa kabila, habang sina Sapphire naman at Tommy ay nasa dulo. Nagli-live-in na ang dalawa, kaya natural lang na magkasama ang dalawa. Bago matulog, ay nagkwentuhan muna sina Jade at Jelly. Mukhang mabait ang kasama mo, sabi ng babae. Paano kayo nagkakilala? Kaibigan niya ang pinsan kong si Gabriel. Isinama siya sa bahay ng pinsan ko, kaya kami nagkakilala. Aniya, habang pahiga sa ibaba ng double-deck bed. Ano naman ang kanyang trabaho? He's a chemical engineer, pero businessman siya sa ngayon. Siya ang may-ari ng Vox Incorporated. Oh wow, napakabata pa niya para maging businessman. How old is he? 25. Kaedad lang natin. Napakaaga naman niyang maging milyonaryo. Yeah, that's why I like him. Dahil mayaman siya? Silly, of course not. Mayaman ako, kaya hindi ko na kailangan ang yaman niya. Gusto ko siya dahil masipag siyang tao at mukhang responsable. Sa palagay ko nga, wag mo nang pakawalan. Talagang hindi. Bago matapos ang cruise na ito ay sinisiguro ko, nasa mga kamay ko na siya. Nakakatiyak niyang sabi, malakas ang tama mo sa kanya. No. Mas malakas pa sa tama mo kay Augie. Well, mukhang ganoon din naman siya sa'yo. Tuwing titingnan ka niya, ay para bang ikaw lamang ang babae dito sa mundo. Os, yes darling, believe me, dahil kabisado ko na ang mga lalaki. Hindi makatulog si Michael, kaya umahon siya sa higaan at lumabas ang cabin para magpahangin sa deck. Kapag wala talaga siya sa kanyang silid, ay nahihirapan siyang matulog. Isa pa, medyo maalon. Kaya sa tubing gagalaw ang yate, ay napapadilat siya. Nahihilo kasi siya kapag nakapikit. Sa tanan niyang buhay, ay ngayon lamang siya nakasakay sa yate. Minsan din lamang siya nakasakay sa malaking barko. Noong sumama lamang siya kay Nana Salud, na magbakasyon ito sa probinsya. Binatilyo pa lamang siya noon. Kung sa bagay, wala naman siyang dahilan para magbiyahe. Isa pa, wala siyang pera. Nakapaglakbay lang siya ulit na makapagtapos siya ng pag-aaral dahil sa kanyang trabaho. Pero lagi na lamang siya nag-aeroplano. Hindi naman siya takot sa mga debts dahil sa katunayan ay mahusay siyang lumangoy. Hindi lang siguro niya nakasanayang sumakay sa barko dahil katwiran niya. Sayang ang panahon kung gugugulin lamang sa pagbabiyahe. Mahalaga ang bawat oras para sa katulad niyang negosyante. Kaya hindi siya makapaniwala kung bakit napapayag siya ni Jade na sumama sa cruise na iyon. Para may kapangyarihan ang dalaga, kaya hindi na ito matanggihan. Kung tutuusin, ay hindi siya nito pinilit. Aalis na ito na magbago ang kanyang isipan.
Can't sleep too, I guess. Napalingon si Michael. Akala ko pa naman, masusolok na itong deck, sabi ni Jade, na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ka rin ba makatulog? Hindi kasi ako sanay matulog sa ibang higaan, sabi nito. Ikaw, bakit ka narito? Ewan ko ba kung bakit, pero hindi rin ako makatulog. Iniisip mo siguro ang nobyo mo, ano? Siguro, nagsisisi ka na dahil ako ang isinama mo at hindi siya. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na wala akong nobyo? Nagkibit ito ng balikat. Muli nitong ibinaling sa ibang direksyon ang paningin. Hindi ka naniniwalang wala akong boyfriend? Punot noon niyang tanong. Para kasing mahirap paniwalaan na isang magandang babaeng katulad mo ay wala pang nobyo. Bakit ikaw? Gwapo. Pero wala ka rin namang nobya, hindi ba? At alam kong wala ka pa rin nililigawan dahil sinabi sa akin ni Gabriel. Ibinuko na pala ako ng pinsan mo sa'yo kung ganoon. Nakatikpo sa isang sulok ng mga labing tura nito. Hamot na din ako magsasalita ng kahit na ano sa pinsan mo at baka sabihin na naman sa'yo. Huwag kang magalit kay Gabi. Kinulit ko lang siya kaya niya yung sinabi sa akin. Pagkatanggol niya sa pinsan. Ano pa kaya ang pwede madiskubre niya ang kakulitan mo? Ganyan ka ba talaga kakulit? Minsan lang kapag interesado ako sa isang bagay o tao. Sinasabi mo bang interesado? Yes. Walang gatol na yung putol. Interesado ako sa'yo. Hindi ko tinatanggi iyon. Sa palagay mo ba, padadalahan kita ng flowers at invitations kung hindi ako interesado sa'yo? Parang kaniyang sabi. Liberated ka pala. Nope. Sabihin na lamang nating honest lamang ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Wala naman sigurong masama sa pagsasabi ng totoo, hindi ba? Umiling ito, muling tumahimik at tumingin sa malayo. Ayaw mo ba sa mga babaeng moderna? Nananansya niyang tanong. Hindi naman. I just find them a little bit bitchy. Natawa siya sa sinabi nito. Nagdak sila sa El Nido, Palawan. Doon na sila nag-lunch. Pagkatapos kumain, ay namasyal sila sa tabing dagat. Mag-jetski kaya muna tayo. Yaya ni Sapphire. Habang sina Jelly at Oggy ay abala sa pangunguha ng mga litrato. Kayo na lang, ani Jade. Mas gusto niyang maupo sa buhanginan at gumawa ng mga sandcastles. Namimiss na niya iyon. Panonoorin ko na lang kayo. Inilabas ni Michael at Tommy ang dalawang jet ski na nasa yate. Sila Jade at Jelly ay nagkasya na lamang sa panonood sa mga ito habang gumagawa ng mga sandcastle sa buhanginan. Si Oggy naman ay nakikipagkwentuhan sa isang matandang foreigner. Habang pinapanood si Michael, ay hindi maiwasan ni Jade na humanga sa ganda ng katawan nito na natatakpan lamang ng itim na trunks at vest. Halatang alaga iyon sa workout. Stand out talaga ang partner mo, girl, sabi sa kanya ni Chelly. Tingnan mo kung paano siya pagtinginan ng mga tao dito sa beach. Napansin din niya iyon, kaya nga, lihim din siya nagingit-ngit. Kung pwede nga lamang na pagdudunggulin niya ang mga mata ng bawat babaeng nakatingin dito, ay kanyang gagawin. Selos ka, no? Binigyan niya ito ng mapaklang ngiti. Wala sa bokabularyo ko ang salitang selos, no? Itong ganda kong ito. Makukuha ko pang magselos. Eksaherado niyang sabi. Tinawanan lamang siya ni Jelly. Sa klase ng ngiti nito ay tipong hindi ito naniniwala. Pero hindi na niya iyon pinansin. Nang mapagod sa pag-jetski ang tatlo, ay umahon ang mga ito sa tubig. Ano yan? Tanong ni Michael kay Jade. Sabay upo sa tabi ng dalaga. My dream castle. Ba't maliit? Ayoko kasi na masyadong malaki. Yung tama lang para sa aming pamilya. Baka kasi pamahaya ng maligno kapag malaki na husto. Naniniwala ka pala sa maligno. Amused nitong sabi. Mahilig ka siguro magbasa ng mga horror books. Sinabi mo pa. Ilang sandali. Pinagmasdan siya ng lalaki. Warang tinatansya ang kanyang kalooban. Sa palagay mo ba, papasa na ang bahay ko sa panlasa mo?
Maingat na sabi nito. Papasang ano? Hindi tumitingin ditong balik niyang tanong. Castle. Saglit siyang nag-isip. Oo naman. Maganda nga ang bahay mo eh. Ganoong laki ang gusto ko. Talaga? Yap. Hindi niya napansin ang pangingislap ng mga mata nito dahil nakatuon ang kanyang pansin sa sandcastle. Wala na pala akong poproblemahin kung sakasakali. Makahulog ang wika ng lalaki. Saka lamang sinalya pa ni Jade ang binata. Kumabog ang kanyang dibdib na magsalubong ang kanilang mga tingin. May signal ang kanyang sipi sa bandang iyon, kaya tinawagan ni Jade si Aliana upang ipaalam na okay na sa kanila ni Michael ang lahat. Eh di mabuti. Ano ang ginawa mo? At napapayag mong sumama ang loko na iyon. Na-excite itong sabi. Wala, nung una, ay ayaw niyang sumama. Pero pagkatapos niya akong halikan, ay bigla na lamang nagbago ang isip. Hinalikan ka niya? Halos matulig ang kanyang tenga sa lakas ng boses nito. Ouch! Nakangiwi niyang sabi. Nabahagyang inalayo ang aparato sa tenga. Lukarat ka talaga. Muntik na malaglag ang tutulik ko sa lakas ng boses mo. Nagpakawala ito ng malanding tawa. Sorry, nagulat lang ako. Anito, at maling bumangisngis. Ano nangyari pagkatapos? Wala. Matamlay niyang wika. Parang baliwala lang sa kanya. Umalis na kami. Hindi rin niya napag-uusapan. Hindi, siguro. Baliwala lang talaga yun sa kanya. Kaya agad niyang nakalimutan. Baka naman hindi ka talaga niya type. Himing pagbibiro nitong sabi. Eh bakit siya sumama? Baka naman napilitan lang. Baka umiiwas lang na makipagkulitan sa'yo. Kaya hindi na lamang nagreklamo. Sa tingin mo, yun lang talaga ang dahilan. Muling napatawa si Aliana nang mahimigan ng insecurity sa kanyang tinig. I'm just kidding, Jade. Ikaw pa ba ang dapat na ma-insecure? Kung may dapat pang makadama ng ganoon sa inyong dalawa, si Ayon. Saan pa siya makakakita ng babae kasing ganda mo? Pinapalakas mo lang yata ang loob ko eh. Hindi ko na kailangan gawin iyon, Jade. Dati nang malakas ang loob mo. Huwag mong sabihin. Pinanghihinaan ka na ng loob dyan at talagang sasakalin kita. Siya naman ngayon ang natawa. Paano mo naman ako sasakalin, Aber? Humanda ka sa akin pagdating mo. Paano kung kami na pag-uwi? Ano naman kaya ang gagawin ko sa'yo? Hey, that's a good idea. Ano kaya kung magpustahan tayo? Ano naman pustahan, Aber? Ganito, mahal. Kapag naging kayo, bago ka pa bumalik, sa'yo ang isang buwang sahod ko. Pero kapag hindi naman, ang sahod mo naman pupunta sa akin. How about that? Isang buwan lang. Ganito na lamang. Gawin natin 2 buwan. Deal. Sino ang kausap mo? Mahinang tanong ni Michael sa kanyang tenga. Napakasulot si Jade nang tumama sa leeg niya ang mainit na hininga ng binata. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Pinsan ko si Yana, aniya, habang sinusuksok ang cellphone sa bulsa ng walking shorts na kanyang suot. Napatingin siya sa ayos ng binata. Kahit pa simpleng polo shirt at simpleng shorts, ay napakagwapo pa rin itong tingnan. You look great. Si Michael ang nagsatinig sa nais niyang sabihin. Pero hindi paghanga nakasungaw sa mga mata nito kundi amusement. Nagmukha kasing batang tingnan ang dalaga sa suot na white-collared shirt na nakapalob sa navy blue na shorts at napaiibabawa ng chaleko na kasing kulay ng shorts. Tanaran niya iyon ng puting medyas sa rubber shoes at asulding sailor cap. Kaya ba pinagtatawanan mo ako? Paerap niyang reaksyon. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang pagkaaliw sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi kita pinagtatawanan. Bagay naman sa'yo eh. Cute nga. Nag-make face si Jade. Tinalikuran niya ito at nagpatiunan sa pagbaba. Sa isang kamayan restaurant, sila nag-dinner. Habang sila ay kumakain, ay napansin ni Jade na tahimik si Michael. Bigla ito naging seryoso. Walang bumalik sa kanyang isipan ang una nilang pagkatagpo ng binata.
Ganoon na ganoon din ang itsura nito. Seryoso at yung tipong hindi marunong ngumiti. She wondered why. Ano kaya ang iniisip nito? Kahit ang mga ganoong bagay, ay madali lamang niyang napapansin kapag si Michael ang involved. Walang duda, may pagtingin na nga siya sa binata. Hanggang sa matapos silang kumain, ay hindi pa rin bumabalik ang sigla nito. May bagong disco house dito na malapit, sabi ni Chelly. Ano kaya kung dumaan muna tayo doon? Kahit saglit lamang. Ayoko na. Angalis sa fire. Inaantok na ako. Kayo na lamang kung gusto ninyo. Magpapahinga na rin ako. Maagap na sabi ni Jade. Hindi pa ba kayo pagod? Maghapon tayo nag-snorkel at nagbabad sa tubig. At sa totoo lang, ay nananakit na ang katawan ko. Ay di maiwan na lang kayo, sabi ni Jelly. Kami na Michael ay pupunta sa disco. Alalahanin ninyo, pagkatapos natin dito, ay puro tubig na lang ang makikita natin. Kaya habang narito pa tayo, ay samantalahin na natin. Magpapaiwan na lang ako, sabi ni Michael. Same here, segunda ni Tommy. Kawawa naman itong love ko kung iiwanan ko mag-isa. Inakbayan nito ang nobya. Ang kay KJ ninyo talaga. Yamot na sabi ni Chelly. Kung ayaw ninyo, tutuloy pa rin kami ni Aggie. Walang nag-react kaya inisahin nila ni Chelly ang kasintahan. Kapwa nagkibit-balikat lang naman sina Sapphire at Tommy. Tumalikod na mga ito, pabalik sa yate. Sumunod na rin sina Michael at Jade. Malapit na sila sa cottage. Nang hindi sinasadya, ay mabangga si Jade ng isang nagmamadaling babae. Parang may tinatakbuhan itong kung ano. Sabay pa silang napasigaw ng ay at natumba sa buhanginan. Agad naman sumaklolo si Michael. Palibhasa, ay mas malapit dito ang babaeng bumangga sa kanya. Ito muna ang una nito yung nalalayang makatayo. Michael! Gulat na bulalas ang babae nang makilala ang binata. Darlie, silly, ako nga. Namimilog ang mga mata sa kasiyahang wika ng babae. What are you doing here? Sino ang kasama mo? Isang kaibigan. Bakas din sa anyo ni Michael ang kasiyahan. Ikaw, dito na ako nagtatrabaho. Ipinadala ko ng boss ko rito para sa mamahala ng branch namin. Kumusta ka na? It's been what? 5 or 6 months? 6. Maagap na sabi ni Michael. Mukhang nakalimutan na ng binata ang nakasalampak pang si Jade sa buhanginan at naghihintay sa pag-alalay nito. Tutok na tutok ang mga mata nito sa kausap. Sa inis si Jade ay tumayo na lamang siyang mag-isa. Patapos pamaywangan ang dalawa at pukulin ng matalimatingin ay pairap siyang tumalikod. Saka lang parang naalaala ni Michael na may kasama nga pala ito. Pero bago pa man ito makapagsalita ay nakalayo na si Jade. Kaya hinabol na lamang nito ng tingin ang papalayong dalaga.